Eto guys, kung napapansin niyo po, wala na siyang switch, no? Ayan, no? Tsaka, ito, wala na. Pero, gumagana pa siya, pwede pang pagtsagaan. Tuturo ko po sa inyo kung paano ito magagamit kahit na wala na siyang switch. Also recommended sa mga bagong cellphones ngayon na para hindi po agad napupunta yung mga switch. So para magkaroon po tayo ng touch screen switch, ito po gagawin natin. Pupunta tayo sa settings. Settings, scroll down. Ito po yung pinakamabilis sa Android na. Nandyan yung settings sa itaas. Then punta tayo sa accessibility. Ito guys, malaking tulong to para hindi napupudpod. Para hindi napupudpod yung ating mga switch. So, yun, accessibility din. Ito, interaction and dexterity. Ito siya guys. Tapos, ito po yun, assistant menu. Turn on lang natin siya. Ito lang po. Turn on. So, yan. Kung nakikita nyo siya, ito na yun guys. Ito na siya. Ayan. Yan na yung ating assistant menu. Yan na yung magsisilbing switch natin. Ayan siya guys. So, tuturo ko sa inyo yung use niya para makita ninyo yung use ng switches na yan. So, halimbawa yan, may naka-open na app. Para ma-close mo yung app, click mo yung assistant menu din. Ito. So, magiging ganyan siya, and then pwede mo na i-close yung apps. Then, pwede rin siyang, ayan, yung home, makikita nyo naman, switch off, volume, ayan siya. So, hindi nyo napipindutin yung switch natin sa gilid. Pwede rin siyang ayan, screenshot, and andyan din siya. Tapos swipe mo lang. Ito pa po yung iba. Ayan, notification panel, quick panel. Itong quick panel, tingnan natin. Ayan yan, ito yung nasa taas eh. Hindi ka na nag-i-scroll. Ayan yan o. Ito yan guys eh. Diba? Ayan. Ayan yung nasa taas yung quick panel. Then, itong notification bar. Itong nasa taas din. Okay. So, hindi ka na mag-swipe. Okay. Pinadadali niya yung mga switch. Then, ito yung power off. Ayan yung mga power off, power on, restart, switch button, emergency. Alright. So, nandun din siya sa assistant menu. Itong isa, screen control. So, itong screen control guys, yan yung wala lang, swipe lang din. Ayan, swipe down, swipe left, right,
siyang i-remove kung ayaw niya. So, long press tapos X. Ayun, bumalik yung assistant menu natin. So, yun na yun guys. Yan yung use ng assistant menu. So, ang purpose niyan is para hindi mapudpod yung ating mga switch. Alright, so yan ang ginagamit ko simula nang nasira yung switch ng aking phone. And recommended ko rin po to guys sa mga bago pa ang phone para hindi po agad mapudpod yung switch natin. Kasi usually madalas tayo on off ng screen, then yung sa volume, tapos yung screenshots. Diba, kakagamit natin is ang unang-unang nasisira is yung ating mga switches. So, ito yung pinaka the best na alternative sa ating switch. So, yun lang guys. I hope may natutunan po kayo and nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat. Bye!